Ayan po at isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa lahat ng mga sakit, ligtas sa anumang problema sa buhay, bagkus swerte ang darating sa inyo na walang katapusan. Ayan po at ito po isa na naman pong kahindik-hindik na ating ibabalita sa inyo. Kung inyo pong natatandaan, ito po si Congressman Arnie Tibes. Hindi po ba't medyo lumayo ito? Pumunta nga po ito ng Timor-Leste. Siguro naman po ay alam niyo yan. At pagkatapos po ng ilang buwan, ay isinuko rin po ng presidente ng Timor-Leste at sa pilitan din pong kinuha ni na Boying Remulla para iuwi dito sa Pilipinas. Sa madalit salita, ay nandito na sa atin, nakakulong po siya ngayon. Sa kasalukuyan ay nakakulong pa at nakailang buwan na rin po siya nakakulong at ngayon po ay may balita tayo na natagpuan po itong bumubula ang bibig sa banyo. At obvious naman po na talagang nilason ito. Anyway, at yun nga sinasabi, food poisoning daw. Ay sino ngayon ang nagbigay ng pagkain? Kasi ang sa findings ay food poisoning daw. So ngayon, ay sino ba talaga ang totoong kriminal sa bayan natin? 'Di ba? Dito ngayon ay silent lang po ngayon na maraming namamatay pero actually minsan hindi na po nababalita eh. At pigil na pigil po talaga yung pagbabalita ng mainstream media kaya minsan maraming nagtatanong bakit hindi naibabalita sa mainstream media. So at wala po tayong balita ngayon kung ano na po talaga yung tuluyang nangyari dito kay Congressman Arnie Tibes. Ano po? Ganun pa man ay atin pong alamin yan. Kung ganun ang nangyari dito kay Congressman Arnie Tibes, ay mga nananawagan po ako dito sa membro ng KOGC na sana po ay babantayan mabuti at pagbilinan mabuti itong si Pastor Kibuloy, baka po isa din po ito sa lasunin. At ang alam po natin dito ay talagang kung hindi ka atakihin, aba ay food poisoning ka. Yan ang mga nangyayari sa atin. Napakasaklap talaga ang mga nangyayari sa atin. Anyway, mayroon po akong patutugtugin at sana ay kunin natin ito. Sabay-sabay nating namnamin. Ito po ay isang kanta ni Miss Ana Rivera at siya rin po ang may composition nito. At yan po at sabay-sabay po nating namnamin. Ano? At pagkatapos yan, ako rin po ay kakanta. Pero siya nga po pala, yun pong kahapon na in-upload ko na yung kaya kinanta ko sana yung pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya po pinutol-putol ko na lang dahil nga po nung in-upload ko na buo yung kanta ko ay copyrighted. Ibig sabihin pati ba naman yung kanta ng Panginoon ay kinaka-copyright pa. Napakadamot naman itong mayroong kumanta nito at kinopyrighted pa talaga. Sana kung religious song na, sana wala ng copyright. At yun po, kaya po putol-putol. Meron naman po ako nilagay dyan, kaya po putol-putol dahil may copyrighted po. May copyright yung kanta. Kaya yung iba po, siguro hindi na-overlook lang sila, hindi nila napapansin yung sinabi ko diyan sa screen na kaya putol-putol yon, talagang putol-putol po, talagang pinutol-putol ko kasi nga may copyright. I hope dito kay sa kanta pong ito ni Miss Ana Rivera ay sana ay wala pong copyright ito.
At hihiramin ko lang po, Miss Ana Rivera, itong iyong kanta. Siya nga po pala, siya rin po ang may komposisyon nito. At namnamin po natin, ha? Okay, ito na po. Ang bayan ko silang aking mahal, aking mahal. Kailan may di ka iiwan, Magpasawa ng hanggan. Tangis ang pag-usap ng bayan kong sinisilang. Araw-araw ay dalangin, layang mapasa. Pinas kong mahal, damdamin ko'y sumisigaw. Galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, kita'y maglingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang sinilangan. Ang bayan ko silang aking mahal, Aking dangal. kailan may di ka iiwan, magpasawa ng pagtangis at pag-usap ng bayan kong sinisinta. Araw-araw ay dalangin, laya'y mapasa akin. Pinas kong mahal, damdamin ko'y sumisigaw. Galaw ng Bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Ang Pilipinas, kita'y lingkod hanggang wakas. tanging hangad ay kalayaan ng ating bayang Ayan po, at tunay naman pong makabagbag damdamin itong kanta ni Miss Ana Rivera, na kung saan ay sabi ko nga po, siya rin po ang may composition nito. At yun nga po ang nakakapangilabot, kasi meron din po tayong balita, yung plano rin pagpatay dito kay President Duterte, ay hindi natin alam, baka lasunin din yan doon sa ICC. Ganon din itong si Pastor Kibuloy. So ngayon na po nangyari ito dito kay Congressman Arne Tibes. Yan po ay ayon po yan sa ating impormasyon na natagpuan nga daw pong bumubula ang bibig, at ang sabi nga raw nila ay food poisoning. So nakakalungkot pong isipin na yung mga nangyayari sa atin ngayon ay talagang hindi na po maganda. Kaya nga siguro ay na lang,
mag-obserba na lang po tayo at huwag tayong tumigil sa pagbibigay ng information dito sa ating mga kababayan para mayroon din po silang alam. Ano po? At mamaya-maya lamang po ay mayroon din po akong kakantahin. Ito po ay sarili kong komposisyon na sigurado po akong magugustuhan ninyo. Pero bago yan, ay ito po muna. Ayan po, para po dito sa mga malapit na rin pong ilibing. Pagsisihan nyo na po yung inyong mga ginawang kasalanan sa ating taong bayan at humingi na po kayo ng patawad sa ating Panginoon. Dahil dyan sa mga karumaldumal ninyong gawain, dyan sa napakasama ninyong mga pag-uugali, hindi lamang napakasama yung mga pagmumukha ninyo, maging yung kaloob-looban ninyo, sobrang napakasama. Kaya naman, dito sa mga ililibing pa, sa mga darating na pwedeng bukas makalawa, sunod-sunod na po yung mga ililibing na yan. Sana nga, huwag na lang maging sana. Sana biglaan na lang na magkandotomba-tumba or dadapa ng lahat itong mga politiko, mga kawatan. Para hindi na napapahirapan itong ating mga mahihirap na nga nating kababayan, lalo pa naghihirap dahil sa mga buisit ng mga politikong ito. Grabe. At talaga namang napakasama na ng gobyerno natin. Sa totoo lang. Nandiyan na yung kwan. Kung inyo pong matatandaan, itong si Dilima, kaya nakalabas ito dahil nag-recant itong si yung testigo dati na yung si Ragos, yung chief ng Bureau of Prison sa Muntinlupa. Yun po ang dahilan kaya nakalaya itong si Dilima. Okay? Dahil lang sa recantation. Pero bakit ngayon nag-recant din itong binayarang testigo nitong si Risa, bakit hindi pa pinapalaya si Pastor Kibuloy? Anong pagkakaiba nung kay Dilima at saka dito kay Pastor Kibuloy? Recantation lang din. Ang matindi pa nga dito ngayon, yung kay Risa, lumabas na ito pala ay binayaran niya ng 1 milyon para lang para lang tumistigo itong si alias Rini na ito. Ngayon nag-recant na. Bakit di pa pinapalayo si Pastor Kibuloy? Yan po ang mga pagkakaiba natin. Pagkakaiba. Kung ikaw ay kakampi ng mga bangag, abay ganyan po mangyayari. Kung ikaw ay kakampi ng matitino, sa kulungan ka. Kaya naman, ay mayroon akong inihandang kanta rito, bagamat isinulat ko para para maging consistent, ay hindi ko naman lahat ma-memorize, sinulat ko na lang. Itong si Dilima mukhang garapata, itong si Sindan niyang iwi ang bibig niya, ito namang Lisa na budlat ang mata, si Abante naman parang mukhang tanga, ito namang Gadon Gatruso ang ilong,
Si Tambunting naman na mukhang telebisyon. Si Luistro naman na mukhang butanding. Si Romualdez naman para din siyang penguin. Ay! 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 Mang-asar na lang tayo ng mang-asar. Mang-asar na lang tayo ng mang-asar. Mang-asar ngayon. Tingnan mo naman. Sino ngayon ang siya nga pala isinusulong na dyan sa Kongreso. Yun daw mapamintas. Pag halimbawa raw pinintasan mo yung isang tao, kagaya nitong si Congressman Ngiwi. Congressman Sindanya Ngiwi. Pag sinabi mo raw yan na Ngiwi, abay may kulong ka. Sinusulong na raw pa yan ni Dilima. Kaya ngayon sasamantalahin natin yung pagsasalita, kaya nga ginawan ko ng kanta na itong si Dilima mukhang garapata. Yan. Itong si Sindanya Ngiwi ang bibig niya. Yan po, sinusulong na raw po ni Dilima. Yang batas na yan na kapag ikaw ay namintas yung itsura ng tao, ay ano naman ang gagawin? Ano ngayon? Halimbawa, kagaya nito, ang mukha ni Dilima talaga parang pinirat, parang tinires na grapata. Pag sinum mo yan, naku, yan mismo ang mukha ni Dilima. Mukhang grapatang tinires. Ngayon, ngayon ang pwede mong sabihin, aba, itong si Dilima, ang ganda-ganda, parang birhen, ganun lang. So ngayon, abay makakasuhan naman ako ng perjury nun. Nagsisinungaling ako. Di ba? Aba, ay wala tayong mapupuntahan dito. Perjury ang aabutin ko. May kulong din po ang perjury. Pwede kang ma-cite in contempt. Paano na ngayon yan? Paano nyo i-balance ngayon yung batas ninyo na yan? Bakit hindi nyo na lang hayaan na kung ano yung totoo, yun ang totoo, ay gagawin nyo sinungaling ang tao. Di ba? Kagaya nitong si Sindanya na nandito na sa tainga niya yung bunganga niya sa pagkasobrang ngiwi. Ano yung sasabihin ko? Yan si Sindanya na yan. Nasa sentro yung bibig niyan. Nasa sentro. Kahit na nandito na sa kanyang tainga. Aba, mag-isip-isip kayo kung ipapasan niyo yung batas na Dilima na yan. Maliwanag yan na masamang impluwensya yan. Para na rin ninyong tuturuan, lalo na itong mga kabataan, ng pagsisinungaling. Kagaya nitong si Lisa. Ay, ano yan? Sasabihin ko, singkit ang mata niyan. Ay, budlat ang mata. Aba, sige, mag-isip-isip kayo. Kagaya ni Abante. Ano yung sasabihin ko kay Abante na mukhang napakatalino nitong si Abante. Ganon. Ay, mukhang tanga nga eh. Hindi kasi nungalingan sasabihin ko kung sabihin ko si Abante ay mukhang matalino. Samantalang mukhang tanga. Ayun ang totoo. Sige nga. Ito pa. Halimbawa na lang natin. Itong si Gadon.
Ano yan, sasabihin ko? Kasing ganda ng tabas ng ilong ko, yung ilong ni Gadon, ganun ba? Ay samantalang kitang-kita naman natin, nagatroso, kalaki ang ilong niyan. Sige nga. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Abay, unfair itong batas na pinaplano ni Dilima, palibasa nga mukhang garapata, yun yung sabihin garapata. Halimbawa, kagaya niyan. Di ba yung congressman na Tambunting, sila yan ang may-ari ng Sanlaan Tambunting eh. Kaya tuloy, yung mukha niya parang television. Sabihin ko na maganda ang mukha ni Tambunting. Sabihin ko mukhang DVD si Tambunting, ay mukhang television nga. Ito ba? Itong si Luistro. Aber? Sasabihin ko sa kanya, ay itong si Luistro, ang sexy-sexy niyan. Di ba? Nakakasuka. Pag sinabi kong sexy yan, ay naku po, maraming babatok sa akin pagka sinabi kong sexy yan. Ay kitang-kita ng mga mata natin na parang drum na pinutol sa gitna tapos pinagdamitan ng Pilipiniana. Ako ngayon na nagsisinungaling pag sinabi kong sexy yan. Di ba? Kagaya nitong si Kwan, si Romualdez. Aba, itong si Romualdez, napaka-cute maglakad yan. Yan sasabihin ko, ganon. Ay samantalang kitang-kita niyo naman pag naglakad yan parang penguin. Di sinungaling ako pagka sinabi kong ganon. Aber? Ngayon, abay mag-isip-isip kayo yung batas na pinaplano ninyo na may kulong daw yung mamumula or magsasabi ng mamimintas ng tao. Aba, ano bang mas maganda? Yung mamintas ka or magsinungaling ka? Mas mabigat ang kaso ng sinungaling, perjury nga eh. Kaya tanggapin mo, Dilima, na ikaw ay mukhang garapata. Di ba? Itong si Dilima mukhang garapata. Itong si Sindan niyang iwi ang bibig niya. Ito namang Lisa na budlat ang mata. Si Abanti naman parang mukhang tanga. Ito namang Gadon gatroso ang ilong. Si Tambunting naman na mukhang television. Si Luistro naman na mukhang butanding. Si Romualdez naman para din siyang penguin. Ay, grabe. Diba? So, yun po eh. Ngayon, kita nyo na. Dahil lang sa sama ng mukha, nagpapatayan na. Diba? Anong sabi? Nung SB pala, SB member, ay ano ba yung sangguniang bayan ng Ibahay Aklan. Yan po, nandyan sa press conference nila kung anong sanhi, kung bakit binaril ng SB member yung vice mayor ng Ibahay Aklan. Dahil lang po sa sama ng mukha. Di ba? Kaya kayo, kung masama na rin lang ang mukha ninyo, kagaya nito Singiwi, huwag nang pabida-bida. Huwag nang laging nandyan sa pa-interview sa media. Kasi ngiwi ka na nga eh. Baka mamaya mabaril ka dyan. Tingnan mo itong vice mayor ng Ibahay Aklan. Sa sama ng mukha, binaril ng SB chairman. Ay, hindi, SB Sangguniang Bayan, member. Yan po yan.
Marami pa po yung mga patayan na hindi pa lalabas dito. Pero yun po ang ating mission. Alamin lahat kung sino yung mga naghihingalo, sino yung nangingisay. Speaking of hingalo, aba ay naka-recover si Kwan, si Enrile. O di ba dahil naghihingalo na naka-recover? Oh. Siguro, ito yung epekto ng kanyang pagpapa-stem cell sa Europe. Oh, ngayon lang nalaman yan. Para lang po sa kaalaman ninyo, nagpa-stem cell po yan. Kaya nga inabot yan ng 100 years old na, nagpa-stem cell po yan. Anong ginawa? Nagpa-transplant po yan ng stem cell nga. Yung laway ng usa at saka dugo ng usan at transfer sa dugo ni Enrile. Yan yun. Yan ang ginawa kay Enrile. Kaya matibay ang buhay. Imagine mo, naging na nakarecover pa. Pero hindi na rin magtatagal yan. Ilang araw na lang din yan. Kahit paanong stem cell yan. Di ba? Tingnan nyo, ilang milyon dolyar po yan. Napakalaki pong pera yan, magpa-stem cell ka. Saan niya kinuha ang pera? Alam nyo na ang sagot dyan. Saan ngayon kumukuha yung mga kongresista na kasalukuyan nag-undergo ng operasyon ng kanilang mga bayag dahil lumubo nga ang mga bayag nila. Saan ngayon kinukuha ang pera nila? Pera din po natin yan. Pera naming mga taxpayer, lalo na po ako. Napakalaki po ng binabayaran kong tax. Imaginin mo. Ang sarap ng buhay itong mga animal na ito. Magnanakaw na ng pera ng bayan. Pagka nagkasakit pa, kagaya niyan, nagpapa-opera sila ng kanilang lumubong bayag, pera pa rin natin ang gamit. Kaya ito po yung mga lisensyadong mga kawatan tong mga animal na ito na dapat lamang talagang isumpa itong mga animal na mga nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Yan. Sana nga lang magkamatay na kayong lahat. Dapat sana yung mga doktor dyan na mag-oopera, alam nyo naman mga kawatan yan, injectionan nyo na lang ng kanyan para matulog na lang itong mga animal na ito. Nakakabuisit lang. Lalo ngayon, pumasok na naman si Dilima dyan sa Kongreso. Ilang milyon na naman ang wawaldasin ng animal na yan, na mukhang garapata na yan. Itong sisindan niya na ngiwi na, tingnan mo, gumagastos ang pera natin tong animal na ito. Ano bang silbi nitong hayop na ito? Magpa-interview sa media kung ano-ano mga pinagsasabi. Nakaganyan pa na dito na sa tayo ngayong buisit na bibig niyan. Ang kapal-kapal na mukha mo. Mahiya ka naman sa itsura mo, oy! Ay, nako. Kung ganyan siguro ang itsura ko, hindi na ako magpapa-interview sa media. Tingnan mo. Tapos, ngayon, gumagawa pa kayo ngayon ng kaaliwaswasan. Obvious na para sa inyo yung inyong gagawing batas na Dilima. Na bawal daw, pagbabawal daw at kailangan daw may kulong yung mamumula or magsasabing pangit si ganito. Or halimbawa, ngiwi, itong si Congressman Sindanya.
May kulong daw. Kaya ngayon, samantalahin nyo na mga kaibigan. Ang magsabing ngiwi dito kay Sindanya at magsabing parang pinutol na drum itong si Luistro. At saka itong lalo na itong si Dilima na ito na talagang nakakadiring garapata ito. Inuulit ko lang po na doon po sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong si Congressman Tibes ay may problema po yan. Noon pong mamatay yung governor dyan sa Negros Oriental na si Digamo. Yan. So, wala po tayong kinakampihan dito. Wala po tayong, hindi po tayo kumakampi sa kahit na kanino. Kasi hindi naman po natin alam ngayong istorya. Kaya, please lang yung mga makakapanood dito at magko-comment, panoorin nyo ng buo itong video bago kayo mag-comment para alam nyo yung kino-comment ninyo. Ano po? Hindi ko mo sinabi kong ganon ay kinakampihan ko na si Tibes. Okay? Hindi po. Kasi hindi po namin alam yung kasaysayan, hindi po namin alam kung ano nangyari doon sa pagkamatay ni Digamo na ang sinasabi nga, ang mastermind nga daw po ito si Congressman Arnie Tibes. Kaya nga po yan ay nagtago at nag-seek din po yan ng asylum sa Timor-Leste. At sa pagkakaalam po natin, parang grinant na ng Timor-Leste na mag-stay si Tibes doon para hindi niya mapanagutan yung binibintang sa kanya. Ay ngayon, ay sa hindi natin din alam na kadahilanan, biglang nagbago ang isip ni nung presidente ng Timor-Leste at pinayagan niya na arestuhin si Congressman Tibes at iuwi dito sa Pilipinas. So ngayon po, naiuwi na nga rito sa Pilipinas at nakakulong po ngayon. Kagaya po ni Pastor Kibuloy nakakulong. So ngayon, ito ang balita nga po natin ay nakita raw po at natagpuan nga po sa CR daw yata na bumubula ang bibig na ang sinasabi po ay food poisoning. Ibig sabihin, lason or nilason. So ngayon, sabi ko nga po rito, hindi po tayo kumakampi sa kanya. Pero kung ganun po ang ginawa, sinadyang nilason, hindi na po maganda yan. Kasi lahat po ng kriminal ay may karapatan din naman pong mabuhay. Ano? Pero itong mga kawatan, wala na pong karapatan mabuhay yan. Mas maganda na po yung kriminal ka kaysa magnanakaw ka. Ang kriminal, isolated cases lang po yan. Pwedeng maaaring napatay niya yung isang tao dahil sa maaaring hindi sinasadya. Pero yung pong pagnanakaw nitong mga kawatang mga politikong ito, sinadya po yan. Kaya yan po higit pa sa kriminal itong mga kawatang mga kongresistang ito. O ngayon, may panibago na naman tayo na niluluto itong si tambaloslos na ito, natikbalang na ito na pag naglakad parang penguin. Aba ay kinuha na naman po niya. Inaayos na naman po niya yung mga kongresista na dating pumirma ng 150 million ang binayad bawat isang pirma. Ngayon po ay unti-unti na naman niyang pinoform yun para sa susunod next year ay hahain na naman sila ng impeachment dito kay Sara. Ngayon. So wala nang ginawa itong mga animal na congressman na ito. Kundi ganyan na lang ang gagawin nila. Pagka ginorsunada nila, talagang kukuyugin nila. Ngayon, ano pa ngayon ang nagagawa na sa mga taong bayan? Wala na. Kaya sariling interest nga lang nito mga ito. Kaya yung sinasabi ko po, wala silang karapatan na nandyan. Bagkus ito ay magkamatay ng lahat. Anyway, at hanggang doon lang tayo sa pagpapalubo ng mga bayag dito mga ito. Palubuhin lang natin ang palubuhin ng mga bayag dito para paopera sila ng paopera.
ay malay natin, pag nagpa-opera yan, nagka-komplikasyon yan, ay patay din sila. At least, hindi tayo ang pumatay, kundi namatay sila ng komplikasyon. So, sa mga subscriber ko po ay sayang yung mga iba na nakapanood doon na hindi pinindot yung like. Sana ay pinindot nyo rin po yung like para ibig sabihin hindi naman po ako ang nagsasalita noon, hindi naman po sa akin galing yung salitang yon. Yung in-upload ko po kahapon na napakaswerte yung ayun na nasa thumbnail na napakaswerte yung makakapanood ng video ito. Yung kumanta nga po ako na may copyright kaya pinutol-putol ko. Sana para nung napanood nyo na po, sana pinindot nyo na po yung like. Doon po yun ang basihan para totoo kang sumasampalataya sa ating Panginoon. Ganun po. Ugaliin nyo po. Dito sa ating mga video, ugaliin nyo pong pindutin yung like. Kahit na walang kakwenta-kwenta itong video ko ito. Darating ang panahon, magkakaroon din po ng kwenta ito. Anyway, mahaba na po tayo at baka magalit na itong si Dilimang Garapata. Baka maidemanda na ako nito. So, dito ko na po tatapusin. At sa lahat naman po ng mga subscriber ko, sa lahat na saan man po kayo naroroon, sulok ng daigdig naroroon, pakaingat po kayo at tandaan po ninyo. Nandito lang po si Mr. Birana na nagmamahal sa inyo. Nandito lang po si Mr. Birana na magdarasal para sa inyo, sa inyong lahat ng mga kaligtasan, sa lahat ng inyong gawain. At nandito lang po ako para patuloy ko po kayong mahalin. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.